Tatawa ako dito sa taong ito, yung palamura na vlogger, ah, nakamaskara. Hindi niya matanggal-tanggal yung maskara niya. Umandar na naman siya, si Epifanio Labrador. Kung ano-anong mga pinagdadaldal niya. Parang nagpapatulong siya sa Quadcom eh. Yun ang tingin ko sa kanyang video eh. Gusto niyang magpapansin sa Quadcom. Akala naman siguro niya ay papansinin siya ng mga nandoon. Bilib na bilib daw siya sa mga nasa Quadcom. Eh, sa tingin mo, Epifanio Labrador, sa kapastusan ng iyong bunganga ay tutulungan ka kaya ng mga nasa Quadcom? Yeah, pinagmamalasakit mo sila. Grabe mang-insulto siya. Tao ito. Grabe niya. Lagi niyang ini-insulto si Congressman Marcoleta. Ito, panoorin po natin. Pag-usapan natin ngayon, ito pong si Marco Beta. Matatawag ko pong Marco Beta sapagkat nangangamoy tae na po itong si Marco Beta. Marcoleta, isa lang masasabi ko sa iyo ulit bago ako magtapos. Grabe. Kung ano-anong tinatawag niya sa congressman. Ito, panoorin natin yung pagpapapansin niya sa Quadcom na akala niya siguro ay tutulungan siya, aalalayan siya. Eh, sino ba namang mga congressman ang tutulong sa iyo sa kabastusan ng iyong bunganga? Alam niyo, marami siyang pinost eh. Pinagmukha pa nga niyang walang kwenta ang Quadcom eh. Pinagmukha niyang mga namumulitika ang mga taga-Quadcom. Naalala ninyo? Siya yung nagmistulang abogado nito pong ni Sara Bulate. No? Kung maalala ninyo, kaya nga siya tinanggal sa committee. Kasi iba yung iba yung landas na nilalakaran niya, iba yung isip niya. Talagang masasabi mo talagang parang may toyo. No? Parang may something sa utak talaga itong si Bilib na bilib daw siya kay Congressman Abante, Congressman Ako, kay Congressman Dan Fernandez. Talaga lang ha. Ngayon, oh. So, sinisiraan niya, nilalabas niya yung kanyang mga komento doon sa network, TV network ng INC. Kung ako nagkakamali, Channel 25 yon, no? So, doon kung sirain niya, kung palabasin niya, marami siyang hinayag na mga salita Ay, na nakakasira. Siguro naman ay hindi ka papansinin ng mga yon. Eh, yung grabe ng kabastusan ng iyong bunganga ay alam mo kung gaano ka katapang magsalita, kung gaano ka kalakas ng loob magsalita ng masasama laban sa mga sinisiraan mo sa Iglesia ni Cristo, sa pamamahala kay Eduardo Manalo, kay Congressman Marcoleta, sa mga politiko na tinutulig sa mo, sa mga Duterte, kung gaano ka katapang na magsalita, ganun ka kaduwag. Bakit? Mas matapang pa sa'yo yung face mask mo eh. Yung face mask mo at saka yung sombrero mo. Ang matapang lang sa'yo ay apog. Grabe magsalita talaga itong tao yung walang preno. Kung siraan niya ang Iglesia ni Cristo ay ganun-ganun na lang. Ay, naku po, akala naman niya ay maraming ito siguro may mga naniniwala din sa kanya kasi tignan niyo sa comment, lagi siyang pinupuri. Hindi natin alam kung sino yung mga nagko-comment na yun, kung siya din mismo sa kanyang sarili nagko-comment. Ay, naku po. Ito panoorin natin.
Kaya daw nandoon sa Kongreso si Congressman Marcoleta ay dahil inutusan daw siya ng kanyang hari. Ito, panoorin natin. Hindi ka naniniwala sa kakayahan ng mga congressman. Katulad ni Marcoleta, katulad ni Paduano. Ba't ngayon lumalapit ka para isumbong si Epifanio Labrador? Akala ko ba, Marcoleta, walang kwenta yung mga congressman na kasama mo dyan? O ba't ngayon nandiyan dyan ka? Kasi inutusan ka ng amo mong demonyo. Inutusan ka ng hari ninyo. Isa lang masasabi ko sa hari mo, Marcoleta. Sabihin mo na niya. Tarantado siya. Yan ang sabihin mo sa kanya para magtanda siya. At huwag na ipagmalaki sa akin na mayaman siya, may influensya siya, marami siyang membro ng NBI, marami siyang membro ng pulis, sundalo, etc. Kahit pa lahat ng demonyo, doon sa imperno, utusan niya, gamitin niya, para ipapatay ako, hindi ako natatakot. Dahil unang-una, may kamay, may... Idadamay talaga niya ang Iglesia ni Cristo. Hindi daw siya natatakot. Bakit nagtatago ka kung hindi ka natatakot? Pinupuna mo na, sinabihan mo sa yung video ngayon na si Congressman Marcoleta ay walang tiwala sa kanyang mga kasamahan sa Kongreso. Tapos humihingi yun ng tulong sa TRICOM. Sila ang may karapatan doon. Kanino siya hihingi ng tulong? Sa iyo? Alam nga namang sa Presidente hihingi ng tulong. Alam nga namang sa Senado hihingi ng tulong. And siyempre, yun nandun sa TRICOM. Hindi ako po. Wala daw nagawang mabuti si Congressman Marcoleta. Puro lang daw, masama ang ginawa niya. Wala daw siyang nagawang mabuti para sa bayan. Ang dami niyang may gusto kay Congressman Marcoleta. Wala itong si Epifanio Labrador. Panira na lang talaga itong taong ito. Baka sakali pagtanggol ka ng mga lagi mong binabanggit na mga pangalan sa yung video na lagi mong binabati yung pasimula mo pagka magsasalita, magdadaldal, mayroon kang mga binabanggit dyan. Tawagan mo sila, baka matulungan ka nila.